At ito na nga mga kanyusik, ngayong buwan po ng Pebrero. Naku, bukod po sa nalalapit na araw ng mga puso o Valentine's Day, dalawang selebrasyon po ang ginugunita ngayon ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Mula po nang ito itinatag noong 1995, alamin natin saan na nga po ba papunta ang direksyon ng PhilHealth ngayon. At alamin din po natin mga kanyusik, no, kung mayroon bang mga bagong benepisyo tayong aabangan bilang mga miyembro po ng PhilHealth. Ating pong tatalakayin ang magandang balitang hatid ng PhilHealth. Kasama po ang kanilang spokesperson, Senior Vice President for Health Finance Policy Sector and Concurrent SBP, Lead Health, Head for UHC Surge Team, Dr. Israel Francis Pargas. Good morning po, Doc Ish. Good morning, Mr. Lin. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating taga-subaybay. Doc Ish, bago po ang lahat, gusto po namin kayong batiin ang buong puwersa ng Team PhilHealth ng Happy 31st Anniversary. Naku, 31 years na po pala ang PhilHealth, Doc Ish. Opo, maraming salamat. Malapit na po kaming mawala sa kalendaryo. Pero gusto ko rin po kayong batiin ng Happy Valentine. Yes po, Doc. Happy Valentine's din po. No? At gaya nga po ng sabi ko kanina, dalawang okasyon po ang ating ginugunita tuwing Pebrero. Unahin ko na po dyan, Doc Ish, yung National Health Insurance Program Month. Ano po ba ang batas na nakapaloob dito at ang kahalagahan nito kung bakit nagkaroon ng ganitong batas? Well, through the signing of Presidential Proclamation 1400, this is around 2007 pa, no? Nang time pa ito ni GMA, na yung pong idineklara nila na ang Pebrero is the National Health Insurance Month. Ito ay dahilan na rin sa yung kasing ating PhilHealth na signan ang ating pagiging isang korporasyon noon ding Pebrero. Actually, Feb 14 nga, tama ka dyan. Dahil po, ang PhilHealth ay programa ng puso, dahil talagang February siya, it is the heart of the social program ng ating gobyerno. Kung kaya't naideklara po na ang February being also the signing month of the PhilHealth ay idineklara na National Health Insurance Month. Yun nga po, nabanggit nyo na February 14. Ngayong February 14, 2026, ang PhilHealth po ay nagdiriwang ng kanilang ika-31 anibersaryo. Para po sa taong ito, Doc Ish, ano naman po ang inyong tema? At base po sa temang ito, ano po yung mensaheng nais nyong ipahatid po sa ating mga kababayan? Opo, basically because ang ating pong priority and ang ating focus ngayon nung nagdaang taon at sa mga susunod na taon is the shift to our primary care benefit program, which we call now YAKAP. Kung kaya't ang ating pong tema sa ngayon is YAKAP para sa kalusugang sigurado, no? And this is of course again aligned with our primary focus of promoting primary care, a preventive care para po, gaya nga ng sinasabi nila, prevention is better than a pound of cure. So yan pong ating focus ngayon pong taon at sa mga susunod na taon. May mga inihahanda po bang activities, Doc Ish, ang PhilHealth para po sa kaalaman ng publiko, no? Kaugnay po ng iyong nalalapit na anniversary? Well, meron po. We have minor activities na nakaplano para sa ating anniversary, para po sa ating mga empleyado at korporasyon. Meron po tayong, of course, synchronized flag ceremony. Naganap po siya nung Monday. Nationwide po yan with ecumenical prayer. And then we will have, of course, the celebration of a mass during our anniversary. And then, of course, for our employees, meron po kaming programa na parang tinatawag na kapihan at kamustahan. This is led by our labor union, the authorized labor union. So yan po ay mangyayari din ngayong linggong ito. Magkakaroon din po kami ng tinatawag na, para sa mga empleyado, yung po tinatawag na Employees Day. So meron din po, syempre kami,
na mga tarpaulins na ilalagay sa korporasyon, sa mga opisina, para sa pagpapaalala po ng National Health Insurance Month and of course on our 31st anniversary. For our members naman po, and of course our media friends, we will have a press conference. Magkakaroon din po kami ng signing ng Memorandum of Agreement with GCash dahil magiging isa na po rin siyang avenue for our collection. Yun pong the use of GCash, alam naman po natin yan. Mhm. Magkakaroon din po kami para sa ating mga miyembro ng tinatawag na celebration with our clients. At ito po ay mangyayari sa ating mga local health insurance offices na kung saan yung pong mga kliyente na dadating, kahit paano ay bibigyan or aabotan natin ng candy, Mhm. ng mga cookies, para po sila habang naghihintay ay merong makakain, pampalipas po ng oras sa paghihintay. And of course, again, magkakaroon din po tayo ng mga features sa mga dyaryo, sa mga magazines with regard to our accomplishment during our 31 years ng existence. Mm-mm. Sa nakalipas po na 30 years ng pagsaserbisyo po sa mamamayang Pilipino, Doc Ish, ano na po ba yung ilan sa mga magagandang benepisyo po na naipagkaloob na po ng PhilHealth? Well, ang atin po kasing layunin ngayon, ang ating mission, isa sa mission natin is yung magkaroon tayo ng PhilHealth na mabilis, patas at mapapagkatiwalaan. So along that line, inaayos po natin yung ating accomplishment. Like doon po sa mabilis. Alam naman po natin na ang pamamaraan ng ating pagpuproseso at pagbabayad ayon sa batas ay 60 days. Pero ngayon po, in national average, kami ay nakakapagbayad on the average ng 23 days. Mm-mm. At kung matatandaan nga po ninyo, for the last 2025, Mhm. kami po ay nakapagbayad ng halos around 300 billion pesos, which is an 86% higher than the 2024, which is around 172. So yan naman po ay na nagre-representa dun sa ating fair or patas na benepisyo para sa lahat. So nag-expand po tayo ng mga benepisyo because of our expansion, and new benefits ay nakakapagbayad po tayo ng mas malaki. So other than that po ay naglabas tayo ng mga bagong benepisyo kung saan yun po mga catastrophic cases ay kino-cover na natin, katulad po ng Z-benefit package for open heart surgeries, for mitral valve or valvular heart disease replacement and repair. Meron din po tayong post-kidney transplantation package na ngayon. Ayun pong ating mga breast cancer packages ay in-increase na natin up to 1.4 million. Meron na rin po tayong mga rehab packages, dental packages, optometric packages, at syempre yung pong mas pinalawak na yakap program. Mhm. Tapos po syempre para naman sa mapapagkatiwalaan, ay yun pong ating digitalization process para po mabawasan or malimitahan yun pong human na counterpart. So it's really being more automated. And syempre, meron po kaming mga transparency portal sa ating website na kung saan nakalagay po doon yung lahat ng ating financial statements, yun pong ating procurement activities, para po makita ng ating sambayanan na wala pong katiwali ang nangyayari at lahat po tayo dumadaan sa proseso. And of course, tayo po ay nagre-respond din sa innovations and development sa atin worldwide. Mm-hmm. Kung kaya tayo po ay nagsisimula na rin gumamit ng ating artificial intelligence, Mhm. lalong-lalo na po sa pagdetermina ng mga fraud or pandaraya na ginagawa sa ating korporasyon ng ating ilang mga stakeholders. Mhm. Doc Ish, nabanggit nyo na yung PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program. Naku, para po sa kabatiran ng ating pong tagapakinig, ano po ba itong PhilHealth Yakap at ano po ba yung serbisyong hatid po nito? Ang atin po kasing focus ngayon would be the primary care or the prevention, or yun pong tinatawag na maaalagaan tayo. Kung tayo ay may sakit, tayo ay maaalagaan. Kung tayo ay walang sakit, tayo ay mapapanatiling malusog at walang sakit or walang karamdaman. Yan po ang objective ng ating yakap, being a primary care program. So it is for those who are sick and those who are well also.
So yan po ang ating primary care na ipinatutupad po natin sa ngayon sa around 4,099 Yakap clinics nationwide na meron pong mga less than 7,000 na doctors na nagtitingin sa ating mga miyembro. Ito po ang ating mga serbisyo under the Yakap regular program ay yun pong libreng check-up or consultation, meron pong 13 libreng laboratorio, at meron pong 21 drugs na libreng makukuha, kasama po yung mga maintenance drugs dyan. This year, in-expand po natin ang programa, meron na po tayong dinagdag na 54 drugs na libre pa rin makukuha hanggang 20,000 pesos limit per person per year. Mhm. At nagdagdag na rin po tayo ng libreng screening test Opo. para po doon sa top 4 cancer or causes of cancer dito sa ating bansa. Mhm. Katulad po sa breast cancer, meron po tayong libreng breast mammography at breast ultrasound. Kung sa liver cancer naman po, meron tayong examination sa dugo, yung pong alpha-fetoprotein. Kung ito naman po ay lung CA, meron po tayong screening test na low-dose chest x-ray. At kung ito naman po ay kayo ay tinitingnan kung merong colorectal cancer, ito po ay yung libreng colonoscopy. So, yan po ang ating pinapatupad ngayon para sa ating Yakap program. And hopefully, gaya nga po ng ating layunin at nasa batas, ay lahat po ng Pilipino ay makapagpa-register na sa Yakap Clinic para po sila ay naaalagaan ng kalusugan. Mm-mm. Ngayon pong taong 2026, Doc Ish, ano po yung aasahan ng mga miyembro po mula sa PhilHealth? May mga bago po bang anunsyo na patungkol po sa mga karagdagang benepisyo? Opo, actually patuloy po ang pagpapalawak natin at pagre-review ng ating mga benepisyo. Hindi lamang po ito sa current benefit program natin or pagpapalawak ng ating Yakap program, but also even po dun sa mga pamamaraan ng pagbabayad natin sa ating mga facilities ay tinitingnan din natin kung paano mas mapapabilis at mas mapapalaki yung ating or mapapalawak yung ating benepisyo para sa ating mga miyembro. Siguro lang, Darlene, hindi ko muna iisa-isahin. Opo. Ihintayin ko po na ang ating Pangulo or ang ating Sekretaryo or even PPBBM ang siyang mag-announce po ng mga nakalatag na benepisyo na aasahan sa PhilHealth ngayong taong ito at sa mga susunod pang taon. Maraming salamat, Doc Ish, sa inyo pong pagbibigay po ng oras sa amin ngayong umaga. Siguro bago po namin kayo bitawan, Doc Ish, panawagan na lang po sa mga hindi pa nagpapayakap sa PhilHealth at ano po ang inyong mensahe po sa ating mga taga-subaybay. Opo. Gusto ko lang po again na i-encourage ang lahat na magpa-register na po kayo sa ating Yakap Clinic para po kayo ay makakuha ng mga libreng serbisyo para po mapanatili ang inyong kalusugan at mapagaling kayo sa inyong karamdaman. Makikita nyo po ang ating mga clinics or listahan ng clinic sa ating website at www.philhealth.gov.ph. Pwede po kayo magpa-register doon po sa ating website digitally or using the eGov app. At pwede rin naman po, manually, pumunta kayo sa ating mga opisina. Kung meron po kayong mga karagdagang katanungan, pwede kayong tumawag sa ating 24/7 hotline at 028-662-2588 or mag-email po sa ating Action Center at philhealth.gov.ph or tumawag po kayo dito sa DWWW at makakarating po sa amin ang lahat ng inyong katanungan. Maraming salamat, Doc Ish, sa pagpapaunlak po sa amin ngayong umaga. And once again, happy 31st anniversary po sa buong Team PhilHealth and happy Valentine's Day, Doc Ish. Maraming salamat po. Happy Valentine also and happy anniversary to PhilHealth. Maraming salamat. Ating pong nakapanayam ang spokesperson po ng PhilHealth, si Dr. Israel Francis Vargas. So yan mga kanyusik, paalala po ng PhilHealth para po doon sa mga hindi pa nagpapayakap sa PhilHealth Yakap program. Naku, ano pang hinihintay ninyo? Magpa-register na po kayo, no? Dahil marami pong benepisyo na maaari po ninyong makuha kung kayo po ay nakapagparehistro na sa PhilHealth Yakap.